Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 2 ng Agosto, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:12 ng umaga, araw po ngayon ng linggo. At nais ko pong mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa itong kinasuhan si Leandro Libisti at ang kanyang ina. Ang title ko po ay Ang Masasabi Ko sa Kaso ni Leandro Libisti at ang kanyang ina. Ang kaso ata nila ay plunder at saka graft. Ngayon ay sobra naman po kasi sobra sobra ang ang nangyari o ang ginawa nila. At ako po ay bilang isang engineer ay magbibigay ako ng kaunting komento dyan. Ay lalo na yan ay electrical ako, electrical engineer, mechanical engineer. O ay parang mali talaga yung ginawa o talagang hindi uubra. Now, dito po kasi sa itong solar power ay although na matagal na yan o matagal nang na-discover yan pero hindi po maituloy-tuloy yan kasi kuwan wala pa silang nadidiscover na buhangin. Kinukuha lang kasi yan sa buhangin yung ayun ko silicon ata ano yan. At yun ang ginagawa nilang solar panel. Ngayon, ang Saudi Arabia po ay masusi o matindi na nagre-research dyan. At ang sabi nilang ay yung buhangin daw sa kanila ay iba. Yan po baka times 10 yung efficiency ng mga buhangin dun sa kanila kung gagawing solar panel. Ay noon ko pa yan alam, mga 20 years ago. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagpo-produce ng mass production Ngayon, itong solar panel na kinuha ito ni Lorin Ligarda at saka kanyang anak, wala namang kwenta yan Dahil wala naman silang tauhan, wala naman silang kumpanya, wala naman silang mga expertise na kung saan ay parang dito sa California, dito sa Silicon Valley, ay talagang grupo ng mga engineers dyan, nagre-research. Pero ngayon, unti-unti na rin na bumababa. Kasi nga, mahal pa rin Mahal yung, kung ikukumpara, mahal pa rin. At saka yung return of investment ay baka hindi pa makuha o kaya malugi. Kaya hindi po mapasok ang iba. Kasi ay nadidilapidate din after 15 years yung mga o ang battery after 5 years nadidilapidate yan di bibili ka na naman ng battery. Ay yung solar panel after 15 years ay nawawala na ng bisa. Kaya nga hanggang ngayon ay hindi pa uubra yan. At yun nga, mahal pa rin. Mahal. Ngayon, ay isi-share ko lang po sa inyo yung nag-generate ng electricity, ibang franchise po yan. Generation. Iba din ang franchise ng transmission, yung Transco o yung transmission line. Iba yan ang humahawak dyan. Iba din ang nagdi-distribute. Iba yan. Ngayon, ay ano ba itong franchise na kinuha nila? Ay hindi lahat na nila Ni lahat. Kaya bogus yan. Bakit mo ibibigay lahat yan? Hindi ba?
At ang masama pa, yung unang pagkaintindi ko, sila lang, hindi ba? Sila lang ang pwedeng bumili ng solar panel sa ibang bansa para i-distribute sa Pilipinas. Ay, adi kalukuhan na yan, hindi ba? Kalukuhan na yan, Oh. At ngayon, nung wala silang mga tauhan, wala silang expertise, wala silang opisina, wala silang planta, ay ibinigay nila ang prangkisa. Ewan ko kung anong prangkisa yan na kinuha naman ng Meralco ni Pangilinan. Adi kalukuhan talaga, hindi ba? Wala silang kakayahan, pero nag-grant sa kanila o nai-grant sa kanila. Dahil nga ito si Loren Legarda ay ewan ko, ay siya ata ang sa Senado noon yung parang humahawak dyan dyan sa energy o sinamantala nila na inapurbahan, ibinigay ang prangkisa kasi kung malalaki po ang prangkisa, ang nag-aaproba ay ang legislative. Katulad ng EBS-CBN, hindi ba ang nag-aaproba niyan o nag-i-extend o nagre-renew ay ang prangkisa, ang nagre-renew ay ang Kongreso. Ayan po, sinamantala ngayon nila, kahit na wala silang mga tauhan, wala kahit na ay si Leandro nga, hindi naman engineer yan mabuti sana kung may naintindihan siya. At yung ang sinasabi ko, kung sa generation ka lang, ay hanggang doon ka lang. Kung sa construction ka ng, halimbawa po sa construction ng solar panel, yun lang ang trabaho mo. Yun lang. O sige, mag-hire siya kunyari, mag-hire siya at gagawa siya kunyari ng mga planta ng solar panel. Ay alam nyo po yan, ay yung planta na yan ay baka kalahati ng bundok. Yan po para matumbasan mo yung mga generating station natin ng halimbawa yung coal-fired ganyan o mga diesel engine o hydroelectric o nuclear power, para matumbasan mo yun, napakalaking area ang kailangan mo. Kaya nga, ay saan ka kukuha ng area? Hindi ba? Parang bubong ng bahay lang yan, ang kaya niyang supplyan ay yung bahay lang. Ganun po yan. Yung nga, hindi pa efficient Hindi pa efficient at saka yung mahal pa ang gastos. Kaya wala ang kumakagat dyan. Wala pa. Ngayon ay yun nga, plunder ang ikinaso sa kanila kasi pinayagan sila pero hindi pala nila ma-deliver. Hindi ba? Pinayagan sila na sila ang magtatayo ng mga planta. Ay wala naman sila mga tauhan. Hindi ba? Wala silang mga expertise. Dapat bago inapurbahan yan. Ako po ay napasama ako sa consulting o sa project management. Kung may nagbibid, ako, halimbawa doon sa electrical o mechanical, kung may nagbibid, ang una kong titignan yung experience. Halimbawa, 30-story building ang gusto nilang gawin, 30-story building. Ipakita mo sa akin ang mga ipinatayo nyo. Saan yan? Anong lugar yan? At i-inspeksyonin ko yan. Ayan po o mag-i-inquire ako kung talagang yung naipatayo nyo ay kayo ang nagpatayo at walang problema. Bibigyan mo ako ng mga 5 na ipinatayo mo in the last 3 years. O kaya kahit na 3. Ay, yan, wala naman silang planta Bakit bibigyan sila ng prangkisa? At yung prangkisa pa nila ay pinaghiwa-hiwalay nila. Para nga ay lulusot sila Pero hindi lulusot yan. Hindi lulusot yan ganyan. Amak mo sila lang ang mag-supply
Yung prangkisa nila, sila lang ang mag-supply ng mga equipment patungkol sa solar panel. At dito lang tubo na sila, hindi ba? O, kasi papatungan lang nila ng presyo eh. O, ayan, i-distribute na yan. Na magpapahirap yan sa mga tao. O, ano pang isa? Sila ang gagawa ng planta. Aba, ay bakit sila ang gagawa ng planta? Nasaan ang mga tauhan niya? Hindi ba? Dito po sa amin sa Zambales noon, pumutok na yan. Nagsurbi sila dito. Dito mismo sa bayan namin. Pero doon pala sa kabila, doon sa Palawig, mas malaki. Ay wala din nangyari. Doon sa Palawig, ay dito sa amin, ay kinuha lang yung mga pangalan na may-ari ng lupa. Kunyari sinurbi, bakit? Ay tatayuan ng solar panel. Sabi ko, paano mangyayari yan? Oh, hindi yan nangyari. Niluluko lang ang mga tao. Oh, kasi kung talagang mangyari kako yan, ang una nilang titignan yung housing ng mga tao na gagawa. Kung 1,000 katao ang gagawa niyan, magtatayo na sila ng kanya, mga bunk house. 1,000 katao, ay paano mong kailangan mayroong toilet yan, mayroong water system yan, o yung gagawa lang yan ha, ng planta. O, ay wala. Kalukuhan yan, bugos kako yan. Ayun nga ang nangyari. Wala. Puro lang sa balita, puro sa dyaryo, puro sa kuro-kuro na mga tao. Ayan. Yan, specified na project ni Loren Legarda. Magtatayo daw ng planta ng solar panel. Oh. Ano pa? Ay aywan ko kung ano yung ibinigay nila sa Meralco. Hindi ko alam. Ay simple, hindi ko naman pinag-aabalahan yan eh. Pero nga, ang alam ko, kahit na sa construction, halimbawa, kung ikaw ay designer, designer ka lang. Kung ikaw ay project management o consulting ka lang. Hindi mo pwedeng halo-haloan yan. Kung ikaw ay contractor, ayan, contractor ka lang. Construction company ka lang. Hindi ka pwedeng kukuha ng lisensya na ikaw na lahat. Ay lulukuhin mo lang eh kung ikaw ang designer, ikaw na ang project management, ikaw pa ang contractor, lulukuhin mo lang eh. Ganun yan. Hindi pwede. At hindi po inaalaw yan ng batas. Kung designer ka lang. Nakita nyo siguro eh, hindi ba sa mga malalaking building? O, an associate, hindi ba? An associate. Kasi nga, mga designer lang sila. O, associate. O, yung mga design company. O, ganun. Aywan ko, hindi bang nila naintindihan yan? Bakit ibinigay sa kanila ang lahat na ng klase ng trabaho na wala naman silang kakayahan? At dyan ay papasok sila sa plunder dahil nga nakinabang sila. Nakinabang sila ay hamak mo yan. Kung totoo yung nagbintahan, ibininta lang nila yung prangkisa sa Meralco. Hindi ba? Anong puhunan nila? Laway. Bunganga lang. O, adi, ay, wala. At saka, yung pangako nila na magtatayo sila ng mga planta, ipagpalagay na sa buong Pilipinas, 7 planta na ang itatayo nila ay, halimbawa, 750 kilowatt. O, ay malaki na po yan. O, ay paano nilang ipapatayo yan? O, kaya nga imbis na mayroong maliliit na kumpanya na may kakayahan o agresibo na magtayo, hindi na kasi nasa kanila na ang prangkisa eh. Ganun po yan. Nasasabutahin nila yung maliliit na kumpanya. Yung mga engineers talaga na may kakayahan, ngayon susubukan magpatayo ng planta, hindi na makapagpatayo kasi wala ng prangkisa, ibinigay na sa kanila. Ayan po. At siguro kung magpapatayo ka man, ay
kakabit ka sa kanila o sususog ka. Yung parang kuwang ka lang, parang party ka lang nila. O, ayan po, ay nangyayari ang lahat na yan dahil nga sa korupsyon. O, under kay Duterte, hindi ba, ganyan. Ganyan ang nangyari kasi nga with impunity. Kung umakto sila, kung gagawa sila ng ganyan mga project, walang batas-batas. At yan nga ang nangyari na nakita ko. Kaya halos lahat ng mga tauhan ni Duterte, bagamat hindi natin alam, ay pero ngayon nabubusisi natin, ay kaya pala sinusuportahan niya si Sara Duterte. Kasi nga may ganyan. Ilan yung pinamumulta o pinababayad kay Leandro? 24 billion. Ay grabe po yan, hindi ba? O, ay kahit na nga 1 billion lang sa damage o yung hindi niya sinunod yung kontrata ay napakalaki na po yan. Hindi ba? Ay pero nagtataka naman ako, bakit wala namang ibinigay na budget na nanggaling sa gobyerno para magpatayo si Leandro. Wala naman Pero bakit kakasuhan siya? Parang mali Kung hindi, pwede siyang kasuhan dahil niloko niya ang gobyerno. Doon lang. Pero yung pababayarin siya ng halimbawa ay 24 billion ang halaga ng lahat ng planta, ay bakit ay pangako lang yun Doon sa kasuhan, doon sa pangako niya, hindi doon sa value ng yung value kasi parang yung punishment niya Hindi ganun. Yun ang pagkaintindi ko ay simple ay mga kwan yan Hindi ko naman alam ang mga legal aspect Pero ganun po ang nakikita ko dyan, mga kababayan, mga minamahal, lahat na ibinigay na sa kanila, lahat na, samantalang wala silang kakayahan. Hindi ba? Wala. Ay ano bang gagawin yan ni Leandro? Ano bang gagawin yan? Ay hindi nga pa nga siguro nakipagtrabaho yan sa solar panel? Hindi ba? Sa kumpanya na malaki, mabuti sana kung nakipagtrabaho siya dito sa Silicon Valley at umuwi siya ng Pilipinas at igugusar niya o ipapatupad niya yung natutunan niya. Hindi naman ganun Kaya nga, bogus yan o wala yan, walang kwenta yan. At tama yan na pagbayarin sila ng multa sa panluloko na ginawa nila. Sa panluloko lang po pero yung value ng planta ay bakit naman ibabalik nila? Ay wala naman siyang kinuha sa gobyerno. Nakinabang lang siya dahil nga doon sa prangkisa. Medyo sumikat siya siguro at ayan, nilapitan siya ng Meralco na i-subcontract namin yan. Ayan po hindi ba? Doon siya kikita. Kasi nga wala silang tauhan, wala silang kakayahan, wala silang mga equipment. At yun dapat ang unang ini-inspeksyon nung nagbibigay ng prangkisa. Saan bang equipment mo? Saan bang opisina mo? Saan ang planta mo? Saan yung mga naipatayo mo na dati? Hindi ba? Natural lang po yan hanggang ngayon, yan ang trabaho ko dito sa Amerika Nakalista yung mga supplier, kung ilan yung supplier, mga address nila, mga telephone nila. Kaya kung o-order ako, ay, sir, magkano na ito sa inyo ngayon? Hindi ba? Ganun nakalista ang mga contact person. Yung iba ay patay na. Ito, papalitan ko naman. Hindi ba? Ganun lang po yan. Kaya alam ko yan. Ngayon ay bakit naman pumapasok sila sa ganyan? Ay ito na nga po Ito na ang isishare ko sa inyo. Ecclesiastes 5:10, Mangangaral chapter 5 verse 10. Whoever loves money
never has enough. Ayan po, hindi ba? Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Walang kwenta. Hindi ba? Ang sabi po ng Biblia, kung sino raw ang nagmamahal sa salapi o pera, ay hindi naman makukuntinto. Never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied. Ito pala, kontento. Yung isa ay hindi sapat. Yung una, parating hindi sapat, parating kulang. Ay Biblia po yan ang nagsulat Kaya totoo po yan. Kaya iwasan po natin yan na mahalin natin yung salapi. Hindi ba? Iwasan natin. Kaya nga, nakasulat na yan 1 Timothy 16, for the love of money is the root of all evil, of all kinds of evil. By craving it, some have wandered away from the faith and pierced themselves with many sorrows. Ayan po. For the love of money, yung pagmamahal daw sa pera is the root of all kinds of evil. Diyan nang gagaling ang mga evil. Matindi na po ang Biblia, hindi ba? Diritsahan na. Kasi New Testament na ito For the love of money is the root of all kinds of evil. By craving it, dahil sa kagustuhan natin na yumaman, hindi ba? By craving it, some have wandered away from their faith. Iniwan na nila ang pananampalatayan nila. Bali, wala na yung turo sa kanila. Bali, wala na yung nababasa nila noon na for the love of money is the root of all evil. Wala na yon, hindi na. They wandered away from the faith Yun ang natutunan natin na totoo yun pero bali wala yan kasi mas gusto nila yumaman. And pierced themselves, sinugatan nila, hindi ba? Sinaksak nila ang kanilang sarili with many sorrows. Totoo ba yan? Ay totoo po At itong Luke 12 verse 15, and he said to them, si Jesus Christ po nagsalita nito sa mga tao. And he said to them, watch out, guard yourselves against every form of greed. Greedy po yan, ganyan na kahit hindi mo kaya ay sayo na lahat mapunta. Hindi ba? Lahat, prangkisa. Kahit wala kang kaalaman, ay siyempre prangkisa yan Hindi ba? Dadaan sa'yo, ay tutubo ka dyan. Ayan po ng kasulat, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. Ayan po nakasulat. Basahin ko ulit, And he said to them, watch out, guard yourselves against every form of greed, for one's life does not consist in the abundance of his possession. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Natotoo yan. Kasi nga, yung tao kasi ay naligaw o alipin ng kasalanan. Kaya ganyan. Naging alipin. Ay simple, ay anong susundin mo kung alipin? Ay simple, susundin mo yung amo mo. Yung amo mo ay si Satanas. Sige, magpayaman ka. Ganun ang turo po Kung mayabang ka, makapangyarihan ka, ay hindi nila alam na mamatay naman ang tao humihina ang tao Kahit na nga mayabang ka, kung hindi ka na makalakad, hindi ba? Kung hindi ka na makakain dahil diabetic ka o marami ka ng sakit, wala rin, hindi ba? Mayabang ka nga, pero hindi ka na makapunta sa gusto mong puntahan. Yung damit na gusto mong isuot, hindi mo na maisuot. Iba na nagsusuot sa'yo. Hindi ba? Ay tumatanda po ang tao Hindi ka na makapunta doon sa gusto mong puntahan kasi kailangan mo na ang alalay. Hindi ba? Taga-akay. Ayan po ay
ano ang halaga ng kayamanan o pera? Hindi ba? For one's life does not consist of the abundance of his possessions. Ayan po. O, tama ba yan o hindi? Ay tama po. Ay binabasa ko lang po eh. Hindi ba? Ayan ang nakikita ko, bakit ganyan. Ngayon, maraming sinasabi ito si Ligarda eh. Si Lorin, ang sabi niya ay, kailanman sabi niya ay hindi raw, ay maniwala ka dyan. Maniwala na ako sa Biblia na ang tao ay alipin ng kasalanan. Yan po, at hindi maaalis yan. Hindi naaalis po yung pagkaalipin natin sa kasalanan. Maaalis lang yan kung tutulungan tayo ni Jesus Christ. Kung kinahabagan tayo, ay paano naman tayong kahabagan? Kung hindi natin inaalala yung mga panukala niya, yung mga plano niya, yung gagawin niya sa hinaharap. Hindi natin alam. Hindi natin alam ano yung sakripisyo na ginawa niya. Wala tayong pananampalataya. Kung wala tayong pananampalataya, hindi niya tayo kahabagan. Iyan po ang sinasabi ko dito. For by grace you have been saved. O, grasya lang ng Panginoon o habag lang ng Panginoon. You have been saved. It is not because of your works. It is the gift of God so that nobody can boast. Hindi ka pwedeng magmalaki sa harapan ng Diyos. Ay tapos sasabihin wala daw pinangalagaan daw niya ang kanyang pangalan. O, ay wala po yan. Puro mga kwal lang yan. Lip service. Pero ang katotohanan, ang tao ay alipin ng kasalanan. Kaya nga ganyan eh. Tingnan mo po si Kwan, nakalaya, hindi ba? O, si kahapon, yun ang diniskas ko. Nakalaya si Bong Revilla, hindi ba? Dahil yung dalawang judge pala ay pinalaya siya. Hindi raw sapat ang mga ebidensya. Ay, ayan po eh. Ay, pero nagre-reklamo at ang mga tao ngayon, magre-reklamo. Ay, dapat nga ilantad yung sino yung mga judges na yan eh. Bakit? Ano ang kwan nila dyan eh? O ano ang record nila? Taga saan sila? Matanda ba yan? O bata? O yan ang dapat na alamin dyan. At i-expose sila. Ano? At yan po ang mabisang paraan para labanan ang korupsyon. I-expose po natin sila. Nasa Biblia po yan. Do not participate in the unfruitful work of evil, but rather expose them. Ayan po eh. I-expose lang natin sila at kalahati ng laban, panalo ka na. Kasi na-i-expose na sila eh. Hindi ba? O sige po, hanggang dito na lang po. At dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.